Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Aling aral ang dapat sundin at sampalatayanan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan, suriin natin. Isang masayang pagbati po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Muli pong sumasa inyo ang programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Suriin Natin. At kami po ang inyong makakasama. Ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato. Kamusta na po kayo? Muli po ay samahan ninyo kami sa gagawing pagsusuri. Susuriin po natin sa pagkakataong ito ang sinasabi po ng iba. Kapatid na Jason, sabi ng iba, di ba kahit saang relihiyong ka naman, meron namang kinikilalang Diyos. Kaya kahit saang relihiyon daw, maaari namang makapaglingkod sa Panginoon Diyos. Bakit daw tayo na mga Iglesia ni Cristo nag-aanyaya pa sa mga tao na umanib sa Iglesia ni Cristo para magsagawa ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Kaya yan ang ating aalamin at susuriin sa pamamagitan ng mga katotohanang nakasulat sa Biblia. Pero bago lahat, suriin muna natin at pag-aralan, maipaglingkod natin sa ating mga taga-subaybay. Bakit ba kailangang gawin ng tao ang paglilingkod sa Panginoon Diyos? Pakinggan po natin ang nakasulat po dito po sa awit, sa 102 hanggang 3, ganito po ang ating mababasa. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos, siya ang lumalang sa atin at tayo'y kanya. Tayo'y kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. Maliwanag po sa binasa po natin na talagang mahalaga po ang paglilingkod sa Diyos. Hindi po optional, kundi isang pananagutan o obligasyon po ng tao ang maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Ang dahilan? Ang sabi po sa atin ng Biblia, mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, alamin ninyo na siya ang lumalang sa atin at tayo'y kanya. Pananagutan ng mga nilalang na maglingkod sa lumalang. Madaling salita, tayo bilang mga tao, ang lumalang sa atin, ang ating Panginoon Diyos, katutubong pananagutan natin na paglingkuran at sambahin ang ating Panginoon Diyos. Di ba? Pero paano gagawin ng tao yan? Baka nga sabihin, kapatid na Gerson, kaya nga kaming sinasagawang paglilingkod dito sa relihiyong aming kinaaniban. Saan mang relihiyon na may kinikilalang Diyos, di doon nila pwedeng gawin ang paglilingkod sa Panginoon Diyos. Pakinggan po natin, ang babasahin po namin ay Deuteronomio, dito po sa 12:4 hanggang 5 at 14 pa. Huwag ninyong sasambahin ang Panginoon ninyong Diyos sa paraan ng kanilang pagsamba. Sa halip, hahanapin ninyo ang lugar na pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos mula sa lahat ng inyong lipi para paglagakan ng kanyang pangalan at tirahan niya. Sa lugar na yon kayo pupunta. Doon lamang kayo maghahandog sa lugar na pinili ng Diyos sa isa sa mga lipi ninyo. Doon ninyo gagawin ang lahat ng bagay na iniutos ko sa inyo. Ang binasa po natin ay kasaysayan ng unang bayan ng Diyos. Maliwanag po na hindi po sila pinapayagan na sumamba sa kahit anong paraan na lamang. Ang sabi po ng Biblia o ang bilin sa kanila, huwag ninyong sasambahin ang Panginoon ninyong Diyos sa paraan ng kanilang pagsamba, kundi hanapin ninyo ang lugar na pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos. Sa lugar na yun, kayo pupunta. Ang madaling salita, ang dapat na masunod kapag maglilingkod tayo sa Panginoon Diyos, ang Panginoon Diyos din mismo. Di ba? Mali yung sinasabi na iba, kahit saan naman na niya, merong kinikilalang Diyos, di kahit saang paraan na lang o kahit saang relihiyon na lang, magsasagawa ng paglilingkod at pagsamba sa ating Panginoon Diyos. Hindi po gayon ang itinuturo ng Biblia. Tama po na katutubong pananagutan nating lahat bilang mga taong nilalang na maglingkod at sumamba sa Panginoon Diyos
na lumalang sa atin. Gaya ng banggit nga po kanina, hindi ho optional ito, kundi obligasyon o pananagutan po ng lahat. Hindi rin po basta nakahiligan lang. Kasi sabi ni iba, wala akong hilig dyan sa paglilingkod o sa pagrireliyon. Hindi po. Lahat tayo bilang mga tao nananagot na maglingkod at sumamba sa Panginoon Diyos. Pero tandaan din po natin na sa pagsasagawa ng paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, hindi ho yung sariling gusto natin. Kasi nga naman, kapatid na Gerson, para di pa ang paglilingkod na ginagawa ng tao kung siya rin lang naman ang nasusunod. Hindi ang Panginoon Diyos na pinaglilingkuran. Dapat ang masunod ang ating Panginoon Diyos. Kagaya nga ng ating tinatalakay na ang bayang Israel sumunod noon sa ibinilin ni Moises, sapagkat si Moises ang pinakapropeta noon na siyang naghahayag o nagtuturo ng mga aral at kalooban ng Diyos. Sa panahong Kristiyano, sino dapat pakinggan ng tao para maisagawa ang tunay na paglilingkod sa Panginoon Diyos? Pakinggan po natin dito po sa Mateo sa 17 at ang talata po ay 5. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Sana po napansin ninyo, ang Diyos po mismo ang may pahayag na ang sabi niya, ito ang sinisinta kong anak. Ang tinutukoy po ay ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, siya ang inyong pakinggan. Kaya dapat ang pakinggan natin o sundin ang Panginoong Jesucristo. Kasi ang itinuturo naman ng ating Panginoong Jesucristo, mga aral at salita ng ating Panginoon Diyos. Ang sinasabi ng iba dyan, kapatid na Gerson, suriin natin, pinakinggan naman na anya namin ng Panginoong Jesucristo Kasi kami ay tumawag at sumampalataya sa Kanya. Tama na ba yun? Sapat na ba yun na sabihin ng taong nakinig na siya sa ating Panginoong Jesucristo sa paraang sumampalataya at tinanggap niya ang Panginoong Jesucristo? Pakinggan po natin, ganito po ang pahayag ng Panginoong Jesucristo sa Lucas sa 6 at ang talata ay 46. At bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Maliwanag po na may hinahanap ang Panginoong Jesucristo sa mga taong nag-aangkin o nagsasabing sila'y sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, hindi ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Kaya hindi sapat na sumampalataya, di ba? At tanggapin lang ang ating Panginoong Jesucristo. Pero tama po na tumawag tayo. Kilalanin natin ang ating Panginoong Jesucristo na Panginoon. Sumampalataya tayo sa Kanya. Pero hinahanap pa rin po ng ating Panginoong Jesucristo na yung tumatawag sa Kanya, ginagawa o tinutupad kung ano yung mga aral na Kanyang sinasabi o yung Kanyang mga itinuturo. Dapat gawin yon, ibuhay yon. Hindi ho natatapos sa pananampalataya lang at pagtawag lang. Ngayon, sabi ng iba, yun nga, baka ang iba natapos lang doon, wala nang ginawa sa kanilang ginagawang mga paglilingkod. Paano kaya kung yung iba meron na ngang ginagawang mga paglilingkod na ginagamit pa ang pangalan ng Panginoong Jesucristo pero hindi naman sinunod kung ano ang kalooban ng Panginoon Diyos? Ano kaya ang tiniyak ng Biblia? Pakinggan po natin sa Mateo 7:21 hanggang 23, ganito po ang pahayag sa atin ng Panginoong Jesucristo. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Ang binasa po natin ay pahayag ng Panginoong Jesucristo na ang sabi niya, sa pagdating ng araw ng Panginoon na ang tinutukoy ay araw ng paghukom,
meron pong magsasabi sa kanya na, Panginoon, Panginoon, nagsipanghula kami sa iyong pangalan, nagpalayas kami ng demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng mga gawang makapangyarihan o mga kababalagan. Na yan nga po ang karaniwang nakikita natin na ginagawa ng iba't ibang reliyon sa panahon natin ngayon. At yan ang kanilang pinanghahawakan. Opo. Yan ang kanilang pinagbabatayan para sabihin sila daw ay tunay. Opo. Pero anong tiniyak ng Panginoong Hesukristo sa kanila? Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, magsilayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nangakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Sa madaling salita, hindi tinanggap Opo. ng ating Panginoong Hesukristo ang kanilang ginawa pong mga paglilingkod at ipinagtabuyan pa sila. Opo. Ang dahilan po kasi, ang hinahanap ng ating Panginoong Hesukristo, kung napansin po ninyo sa unahang bahagi ng talatang binasa, ganapin o tuparin kung ano ang kalooban ng Ama na nasa langit. Kaya, tama po na pananagutan nating lahat na maglingkod at sumamba sa Panginoon Diyos. Pero, hindi po sa kahit saang relihiyon na magustuhan natin. Kailangan yung ayon po sa aral at kalooban po ng ating Panginoon Diyos. Kung sumasampalataya man, tumatawag sa ating Panginoong Jesucristo, kinikilala ang ating Panginoong Hesukristo, mahalaga't kailangan yon, pero kailangan pa rin tuparin kung ano ang kalooban ng Ama na nasa langit. Pero kapatid na Jason, ano ang tiniyak ng mga apostol doon sa ang pinanghahawakan lang, sila naman daw ay sumasampalataya na sa ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan po natin ang nakasulat po sa banal na kasulatan sa Santiago sa 2 at ang talata po ay 14. Anong pakikinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang yan? Sana po ay narinig ninyo at sana ay napansin po ninyo na maliwanag ang sabi po ng Biblia, hindi po makapagliligtas ang pananampalatayang walang gawa. Yun ay tanong na naroon na rin ang sagot, di ba? Opo. Tinitiyak lang ni Apostol Santiago na yung pananampalatayang walang kalakip na gawa, hindi pakikinabangan. Opo. Lalo na sa kapagtatamo ng kaligtasan. Kaya hindi rin pakikinabangan sa gawang paglilingkod sa Panginoon Diyos. Kasi kung pananampalataya lang, walang kalakip na gawa, wala niyang kabuluhan yon, walang pakikinabangin doon. Bakit? Opo. Ano ba? Ang tawag ng Biblia doon sa pananampalatayang walang kalakip na gawa. Sa talatang 17, ganito naman po nakasulat. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Maliwanag po ang sabi ng Biblia, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Kung paanong yung patay po ay hindi niya kayang iligtas yung kanyang sarili, gayon din ang pananampalataya na walang gawa. Pag ganito ang taglay ng tao, hindi po siya madadala sa kaligtasan. Bukod dyan, ano pa ang tawag sa pananampalatayang walang kalakip na gawa? Sa talatang 20 naman po ay ganito nakasulat. Datapwat ibig mo bagang maalaman o taong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog. Itinulad rin po sa baog yung pananampalatayang walang gawa. Na ang katumbas walang ibubunga, Opo. di ba? Kaya walang pakikinabangin sa pananampalataya po na walang kalakip na gawa. Kasi ang gayong pananampalataya ay patay at baog. Pag sinabing patay, wala nang magagawa. Pag sinabing baog, wala hong ibubunga. Kaya nga hindi ho pakikinabangan hindi ho makapagliligtas. Kaya kailangan ang pananampalataya po dapat may kalakip na gawa. Paano pinatunayan naman ni Apostol Santiago ang kahalagahan ng pananampalatayang may kalakip na gawa? Sa Santiago 2, 22 at 24, ganito po nakasulat. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Maliwanag po kung anong uring pananampalataya ang dapat taglayin ng tao. Yung pananampalataya po na may kalakip na gawa. Ito po ang makapagsasakdal sa tao. Kaya dapat meron tayong ginagawa. Apo. Ika nga,
Bukod sa narinig na natin ang mga aral at kalooban po ng ating Panginoon Diyos, tulad po ng ginagawa niyong pagsubaybay ngayon, dapat nating sampalatayanan ang mga katotohanang tinatanggap natin, pero dapat po higit sa lahat ibinubuhay o sinusunod po natin. Kasi sa paggawa po natin noon, magiging sakdal po o karapat-dapat po ang ating pagkakilala o ang ating pananampalataya at ang ating ginagawang mga paglilingkod. Ang Iglesia ni Cristo ba, paano pinatutunayan ang pagkakilala at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan po ninyo sa 1:14 at ang talata po ay 6. Ganito po nakasulat. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ito po ang sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Ang pahayag po ng ating Panginoong Kristo, ang sabi niya, "Ako ang daan at ang buhay, ang katotohanan, walang makapupunta sa Ama sa pamamagitan ko." Kaya dapat nating tanggapin at sampalatayanan ang ating Panginoong Hesukristo. Pero meron tayong dapat gawin. Yayamang siya ang daan patungo sa Panginoon Diyos. Di ba? Kung sasampalataya ka lang, hindi mo pakikinabangan yung pagiging daan ng ating Panginoong Kristo patungo sa ating Panginoon Diyos. Di ba? Anong ipinag-utos kung gano'n ng ating Panginoong Kristo na dapat gawin? Ganito po ang nakasulat sa 1:17. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa." Maliwanag po ang pahayag ng Panginoong Kristo. Yayamang siya po ang daan sapagkat siya po ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Kaya dapat tayong dumaan sa ating Panginoong Kristo. Yun yung dapat nating gawin, di ba? At ang pagdaan po sa ating Panginoong Kristo ayon na rin sa kanyang pagtuturo sa Juan 10:9. Ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo. "Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas." Maliwanag po ang pagtuturong ito ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang niya sinabing siya ang pintuan kundi ang sabi niya, "Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok," dapat tayong pumasok sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pumasok po sa ating Panginoong Hesukristo, yun yung napaloob sa kawan. At ang pangako po ng Panginoong Hesukristo sa mga pumasok sa Kanya, napaloob sa kawan, yun po ang makatitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan. Sa madaling salita, ang kanilang ginagawang paglilingkod, kinikilala ng ating Panginoon Diyos. Karapat-dapat ang kanilang paglilingkod at pagsamba sapagkat ikapagtatamo po ng pangakong kaligtasan. Kaya yung mga tunay na sumampalataya, tinanggap po ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at bilang tagapagligtas, hindi lamang po nakinig sa Kanya, kundi sumunod, gumawa, at ang ginawa, pumasok sa loob ng kawan. Ang tanong, alin po yung kawan? Baka sabihin kasi na iba, kami riyan, napaloob na kami sa kawan. Alamin po natin, alin po ba ang kawan na tinutukoy ng Biblia? Dito sa Gawa, sa 20 at 28, pakinggan natin, "Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo." Ang kawan po, maliwanag, ito po ang Iglesia ni Cristo. Ito rin po ang binili o tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito, meron pong kapatawaran ng kasalanan, kaya nakatitiyak din ng pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Kaya kapatid na Gerson, gaano kahalaga na ang tao mapaanib sa loob ng tunay na Iglesia ni Cristo? Pakinggan po ninyo sa 1 Korinto 5:12-13. "Ano ang karapatan kong humatol sa mga tagalabas ng iglesia? Ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas. Itiwalag ninyo ang masama ninyong kasamahan." Napakahalaga po na ang tao ay makapasok at makapanatili sa Iglesia ni Cristo. Sapagkat, ang sabi po ng Biblia, ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas. Na ang tinutukoy po na nasa labas, silaan niya
ng mga tagalabas ng iglesia. Kasi maliwanag din ang utos ng Panginoong Kristo Opo. kanina, di ba? Pumasok sa loob ng kawan. Opo. Ang kawan ay ang iglesia ni Kristo. Pag hindi pumasok, nasaan yun? Sa Nasa labas. Kaya tiniyak din ni Apostol Pablo, mga tagalabas ng iglesia. Na ang ibig sabihin po nun, wala sa iglesia ni Kristo, hindi po maliligtas sapagkat hahatulan ng ating Panginoon Diyos. Kaya po kami narito. Inihahayag po ang mga katotohanan ito. Kung hinahangad po natin na pagingdapatin ang ating paglilingkod at makatiyak po ng pagtatamo ng pangakong kaligtasan, narito po ang Iglesia ni Kristo. Ito po ang kalooban ng Ama na iniutos ng ating Panginoon Kristo na dapat pasukan ng tao para makatiyak ang tao ng pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Kaya sana habang may pagkakataon pa po, patuloy kayong magsuri, alamin kung ano ang mga katotohanang mga aral na sinasampalatayanan po sa loob ng Iglesia ni Kristo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay at bago tayo tuluyang matapos, mananalangin po muna tayo. Ama namin Diyos, salamat po ng marami sa mga katotohanang tinanggap namin ngayon. Amen. Sana pakinabangan po ito ng lahat ng aming mga taga-subaybay. Opo. Maisagawa po ang tunay na paglilingkod sa iyo sa loob po ng tunay na iglesia. Amen. Matupad po kung ano ang iyong kalooban Opo. para ang paglilingkod ay pagingdapatin mo po at makatiyak ng pagtatamo ng pangakong kaligtasan. Amen. Pakibigay po sa kanila ang pagkakataon, makasama namin sa tunay na paglilingkod sa iyo. Opo. Panginoong Hesukristo, pinupuri ka namin at sinasamba. Ipakipamagitan po ang mga dalangin namin para matanggap po ng iyong mga hinirang. Amen. Ama, sumasampalataya kami. Narinig mo na po ang aming pakiusap. Opo. Patuloy mong pagpapalay ng bawat isa. Opo. Ang programang ito, ang buong iglesia at ang pamamahala. Opo. Ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong sumulat sa Iglesia ni Cristo Central Office, No. 1 Central Avenue, New Era, Quezon City. O kaya ay mag-email sa dzem954@ainsaradio.org. Maaari din po kayong tumawag sa telepono bilang 02-7005-8536. Maraming salamat po.